At eto, naglabas na rin ng opinion si VP Sara Duterte sa pagkamatay ni Cabral. At eto ang pinakamalupit. Full video ng totoong pangyayari sa pagkamatay ni Cabral. At dito sa bidyong to, masasabi nating buhay talaga si Cabral. Dito tayo sa sinabi ni Aiko Melendez kay VP Sara Duterte. Ang kanyang katapangan bilang isang babae ay hindi matatawaran. Napakarami na po niyang pinagdaanan ngunit hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. True yan, totoo yan. Kaya nga may tuturing na the one of strongest woman netong si Vice President Sara Duterte. Kasi biruin nyo ang dami talaga. Solid, grabe yung at nagtutulong-tulong ang lahat para lang mapabagsak siya. Pero ang kinaganda rito, matatag. Ito talaga ang makikita nyong leader na pwede talaga, nakarapat dapat na maging leader. Yung mga ganito, matatag, matapang, hindi pinapanghinaan ng loob, at tigit sa lahat, may pagmamahal sa bayan. Kaya Vice President Sara Duterte, sana sa darating na 2028 election, wag na sanang magbago ang isip mo pa. Dahil ikaw na talaga ang pinupusuan ng taong bayan na maging susunod na leader ng bansang Pilipinas at kailangan ka namin. Oo, grabe to The last piece of the puzzle, Cabral's fake death. Nabisto na sino ang pinoprotektahan. Ako po, panoorin natin to. Ito na ang sa tingin ko. Shoutout kay Jojo de Guzman magsosolve sa puzzle dito sa di umano ay pagkamatay or pagpapakamatay nitong si Cabral. Ito na yung the last piece of the story. Kasi kailangan bumalik nitong si mamang driver sa hotel para kunwari ay hanapin ang kanyang boss. Ang nakapagtataka, of course, pumunta ka sa hotel, hinahanap mo yung boss mo. Pero common sense, sabay kayong lumabas. Ngayon, ito, ayan, ano ang dapat niyang gawin? Hindi ho ba ay balikan yung CCTV? Well, of course, hindi naman ganun kadali balikan ng CCTV kasi kailangan pa may permission yan from the head. So, yeah, let's say merong reported na may nawawala, ganun. Hindi natin alam kung sino anong ginagawa dito or tumatawag ba o ano. Pero common sense naman, no? Pupunta ka sa reception, tatanungin mo yung kasama mo kung nasaan, sabay naman kayong lumabas. Ngayon, dito pa lang sa time ng reporting na ito, about 5 to 6 p.m. At may nag-report, tinatanong, ayan, tumawag pala siya, may call pala yan. Dito pa lang, upon reporting, di ba dapat alerted na yan? Alerted na ang vicinity na merong nawawala. Tapos naka-ready na dapat yan na balikan nila yung... Tsaka dito, ang tanong pa dito, bakit sa hotel ka kagad pupunta? Makita mo pa lang yung mukha, kamura-mura na Yung sabi nito, totoo ba? Sinabi to ni VP Sara? Taas ko nga, wait lang Walang nakalagay Oy, sinabi ba talaga to ni VP Sara? Comment nyo nga dyan sa comment section. Babasahin natin mamaya. Chucky, mas kamukha raw ni Yusek Castro. Ay! Umami ng okay. Umani ng sari-sariang reaksyon online ang pahayag ni PCSO Yusek Attorney Claire Castro matapos niyang ihambing si VP Sara sa manikang si Chucky. Ngunit ayon sa mga komento, putangin na kayari ka dito. Sa social media, mas nakikita raw nila ang pagkahawig ni Castro kay Chucky. Putangin na Claire, ang tingin mo sa sarili mong ganda-ganda mo? Gago, nakita na kita ng personal, tsurarat ka.
Pasalamat ka, pumuti ka. Kung hindi ka pumuti, gago, mukha kang lalaki. Hindi nga ata ako titigasan sa'yo eh. Sorry sa words Paitimin nyo si Auntie Claire, tingnan nyo. Baka mas maganda pa si Nancy Binay dyan. Sorry. Racism ka dyan. Sorry. Hindi totoo. Tapos Auntie Claire, may gana kang manglait kay BP. Si BP Sara pa. Putang ina, Pilipina, foreigner yung gago. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nag-iiyakan po nga ang mga tansuan ngayon dahil sa kanilang walang tulugan naka-fake newsan. Bagsak pa rin po at lumagapak sa panga ngiwi ni Marcos Jr. ang kanyang 3%. 3 na tapos minus pa, you eating my nerve. Tangina, nakakaya no? 3% na nga lang, minus pa. Ay, kawawa si Marcos. Guys, kahit paano naman magsinungaling kayo. Guys, kahit paano magpanggap kayo na na may tiwala pa rin kayo kay Marcos. May tiwala pa rin kayong addict siya. Putang ina. Trust rating ni BP Sara tinambakan ang kay Marcos Jr. Bumaba sa 3% ang net trust rating ni President Marcos Jr. habang umakyat naman sa 31% ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station or tinatawag na WSW. Grabe, no? Biruin niya, nagtutulong-tulong na niyan, Pinklawan, Dilawan, tas yung mga Pulangaw, 'di ba? 3 grupo nagtutulong-tulong /NPA. Ay, kasama na pala sa mga Dilawan 'yun. 'Di ba? Pero yung si Vice President Sara Duterte, ayan pa rin. Mahal at tiwalang-tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Ayan ang presidente namin, 'di ba? Hindi nasasayang ang ginagawa naming pangkukupal or pangungupal sa mga ka-fake newsan nyo. Hindi nasasayang yung ginagawa namin dito, especially to Banateros Brothers. Hindi nasasayang at kahit puro tad na kami ng death threat, alam namin kung nasa tamang landas ba kami o wala. At ito yung patunay na yun. Dahil hindi lang naman to etong tiwala ng taong bayan kay BP Sara. Hindi naman hindi naman si BP Sara makikinabang dito kundi ang buong Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dito niyo makikita yung pagkakaisa rin ng mga Pilipino. Biruin mo ang layo ng agwat ng Pulangaw, Partida kakampi niya pa yung Dilawan at Pinklawan yan. So hala! Hala! So, ibig sabihin, Marcos, pinaplastik ka ng mga kakampi mo. Ha? So, ibig sabihin, pati kakampi mo, pinaplastik ka. Biruin mo 3%. May dilawan ka. May Pinklawan ka. May may Pulangaw ka. May mga bayarang kang vlogger. Tapos 3%. Ang sagwa nung half. Pati ako natawad doon sa ako Baho pa. Grabe. Ang dami-dami nyo. So, ibig sabihin talaga. Kasi eto hindi to magiging 3% kung pati ang mga Dilawan, kung pati ang mga Pinklawan, at ang solid na mga Pulangaw supporters or tinatawag na mga Marcos loyalistang tanga. Kung solid pa rin yan sila kay Marcos Jr., hindi magiging
magiging 3% yan. Slash minus. 'Di ba? So ibig sabihin nun nito, talagang ginagamit lang po talaga ng mga dilawan at pinklawan, lalong-lalo na ng mga makakaliwa, mga NFA dyan. Etong si Marcos, dahil nga alam nila na mapapakinabangan nila. Pero deep inside, motherfucker, is... deep inside, ayaw talaga nila kay Marcos Jr. Gamit lang talaga. Putang ina, 3 na nga lang, minus pa. Putang ina mo! Di ka mabuwaba sa bagay. Hindi, alam nyo, di ba, palagi natin sinasabi to na walang epekto kay Marcos Jr. Kasi sa sarili niya, magaling siya at alam nyo naman mga ugali ng mga bangag, di ba? Ganon. So, para sa kanya, itong 3% na to, fake news nga. Diba, sinasabi nga daw ni Auntie Claire, ewan ko kung totoo lang yun na etong ratings na daw to ay fake news daw. Ewan ko lang kung sinagot na ni Auntie Claire to. Pero ang masasabi ko dyan, Auntie Claire, sa bagay, wala na kami asahan sa'yo. Oo, wala na. Yung salitang Auntie Claire, nakatatak yan. Kapag sinabi mong Auntie Claire, ang papasok sa isip mo, 3 bagay lang. Tanga, bobo, at fake news. Yan lang, wala na iba. Pag sinabing Attorney Claire Castro, ang lalabas dyan, tanga, bobo, fake news. Yan lang, wala na ibang maiisip ang taong bayan sa kanya, yan lang. Kaya ayahan na natin. Pero dito nakakaya to. Yun nga lang, hindi to iniinda ni Marcos kasi nga ang mga bangag parang zombie yan. Wala na ding feelings. Kagaya ng katabi mo, wala na siyang feelings sa iyo. Amoy lupa ka na daw kasi. Ay. Sorry. Tangina, no? Hoy, shoutout dyan sa mga vlogger. Putang na, laki-laki ng sinasahod nyo tapos hindi nyo mapangat-angat yung trust rating ng Pangulo nyo. Putang ina. Hoy, sayang yung binabayad siya ni Romualdez. Pag ganyan ng ganyan, ako po. Shoutout kay former House Speaker Martin Romualdez, the future Prime Minister of the fucking Philippines. Shoutout po sa'yo. Bound ako po. Kung ganyan, ako po. Dapat binabawasan nyo po yung sahod ng mga vlogger nyo. Kasi tingnan nyo yung epekto, ho. Sa susunod kasi, mas galingan pa. Tapos lagyan ng konting acting. Para naman kapani-paniwala, yung taong bayan, medyo maniniwala sa kanila kahit kapiranggot. Hindi yung tawag dito na laki-laki ng binabayad, hindi nyo sila napapakinabangan. Tignan nyo, nakakahiya ito. Sa pinsan mo, Martin Romualdez. Ang laki-laki ng pondo nyo sa mga vlogger, biruin nyo 400 million para lang sa mga vlogger. Tapos ganito lang yung patutunguhan na trust rating. Ay nako Marcos, ako sa'yo Marcos, baka baka inuunti-unti ka na ni Romualdez. Nako, baka talagang ginagapang ka na rin ni Romualdez sa mga vlogger niya. O baka sinisiraan ka na din. Nako, kung ako sa'yo, Marcos Jr., ipaimbestigahan mo din yung pinsan mo. Baka mamaya inuunti-unti ka na. Alam naman na natin ng playbook ni Martin Romualdez na pagkatapos nilang pabagsakin ng mga Duterte, isusunod ka din. Nako. Kung ako sa'yo, nako. Ang mga demonyo pa naman, galit din yun sa kapwa demonyo. Oo, kung si Satanas nga, kakambal niya si Lucifer eh. Iisa lang yun, di ba? Kaya ako sa'yo, mag-ingat din ako. Mukhang nagkakadigmaan na yung magpinsan, no? Naku. Kawawa si Marcos, oh. Alas nagngingiwi na yung panga sa
sa kaka-update, di ba? Tapos 3% yung ratings. Ay! Utang inang yan. Mga ganun-ganun na yun. Ganun-ganun na sa ano eh. Hello, children. Mga ganun-ganun na eh. Tapos 3% lang. Nakakahiya. Tapos sasabi ni Auntie Claire dito, wala na pong pakialam dyan ng ating Pangulo. Basta ang ating Pangulo, tuloy-tuloy lang ang kanyang trabaho. Bustahan tayo. Gaganyan na naman si ano. O kaya, sasabihin yan, ang galing. Kung sino yung hindi nagtatrabaho, siya yung mataas ang rating. At kung sino yung nagtatrabaho, siya yung mababa ang rating. Yan. Dalawa lang ang sasabihin ni Auntie Claire dyan. Or pangatlo, hindi na siya magsasalita dito. Kawawa, no? Ang dami-dami niyong trolls. Milyon ang binabayad nyo sa mga troll army. Tapos sa mga vlogger pa. Tapos putangin na ganito yung ratings. Nakakahiya. Iwi! Yak! Kawawa naman si Marcos. Kulang na lang mag-update siya sa mga lalabas sa Netflix eh. Tapos 3%. Basta pa doon, may minus pa. Ay! Wawa Marcos. Lagi nag-a-update para lang mapagkatiwalaan ulit ng mga Pilipino. Pero wawa Marcos, punta pa rin sa 3%. Ay nako. Pakiramdam mo minsan pinsan mo Marcos, baka tinatarantado ka na. Nako, delikado yan. Ito pa isa. Sabi ni Sabi ni PCO Sec Dave Gomez, hindi pala sa Pasko, sa New Year, siguradong mayroon ng makukulon ayon sa palasyo. Surely. Sino kukulong nyo sa New Year? Baka naman mali. Baka si Marcos magkukulong sa New Year. Sa kwarto. Hindi, baka si Diskaya na yung tinutukoy ni Marcos Jr. na makukulong na kayo. Kasi yung mga engineer, pero sa Congress, sa mga ilang mga politikong sikat, hindi walang makukulong. At siguro baka si Saldico, yan yung mga tinutukoy siguro ni Marcos na makukulong. Surely may makukulong sa bagong taon. Sino na naman kaya to? Eto, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, 3% opos na mandato. Sa pinakabagong survey, negatibo na ang trust rating ni Bongbong Marcos Jr. Malinaw at walang alinlangan ng mga mensahe ng mga Pilipino na wala na silang tiwala sa kanyang kakayahan mamuno at magbangkaroteng bangkaroteng administrasyon. Wala talaga. Unang-una, hindi lang sa mga project, sa mga proyekto, maaano ho tayo na mawawalan talaga tayo ng tiwala kay Marcos Jr. yung mga pangako niya na hindi niya natupad. Diba? Asan na yung bigas? Hanggang ngayon, biglang nawala na yung pabigas-bigas nila. Binibenta na nga lang diba? Ang pangako, ibababa sa 20 pesos per kilo ng bigas. Ang ginawa, nagbenta sa kada may bagyo lang. So marami. Tsaka yung mga lumalabas. Yung mga lumalabas kay Marcos Jr. na mga salita. Kasi nga una-una, 'di ba? At yung isa pa yan, yung pasabog ni Amy Marcos. Na-addict nga tong magpamilya na to. 'Di ba? Wait lang, hatching lang ako. Woo! Baho talaga ni Marcos. Hanggang dito, amuyin ko 'Di ba? Yung pasabog ni Amy Marcos, yan isa pa yan. Ano pa ba? Maraming bagay na mawawalan ka talaga ng tiwala kay Marcos Jr.
At isa pa niyan, yung mga ginagawa niya na... Tas yung pinakamalala pa dito, si Auntie Claire. Yung mga ka-fake newsan ni Auntie Claire na ginagawa. Isa yan sa nagpababa ng rating si Marcos Jr. Eh sasabi naman na ni Marcos, wala naman na akong pakialam dyan sa ratings yan, nandito naman na ako. Yun ang akala nyo. Kaya kung sino man na kandidato ang didikit kay Marcos Jr. sa 2028 para magpa-endorso, putang ina, wag ka nang tumakbo. Wag na. Tingnan mo nga, sarili niya, hindi niya mapataas eh. Papanalo ka pa niya. Kupal ka ba? Lul! Ay, lako. O, dito tayo. Ay, eto malupet. Sabi ni Kiko Barsaga, si Gov. Vilma Santos ay halimbawa ng lahat ng mali sa politika sa ating bansa. Binulag ng sariling yaman sa mga hinaing ng taong bayan. Alam nyo to, ako iniidolo ko po si si Luis Manzano. Iniidolo ko po yan, lagi ako nanonood sa mga vlogs. At nakasama ko na rin yan one time sa isang show noon. Nung ako ay artista pa lang. Ay, joke lang, joke. Kasi sobrang approachable na tao at yun, sa pagiging komedyante ni Luis Manzano. Pero etong ginawa ni Vilma Santos, itong sinabi niya na ngayon ay tinatanggi niya na. Sobrang nakakawalang gana. Alam naman namin Gob, na nadadawit ang asawa mo sa controversial ngayon at kagustuhan din naman ng asawa mo yun. Hindi naman kayo titirahin ng mga nasa baba katulad namin na tinutukoy nyo kung wala kaming nakikita sa inyo. 'Di ba? So bakit kailangan kayong magreklamo sa mga hinanaing namin? 'Di ba, bago kayo tumakbo, palagi nyo sinasabi na kayo ang masasandalan. Kayo ang sandalan ng taong bayan. Asan na yung mga pangako nyong yun? Putay na, tas ngayon mamata-matahin nyo kami na kaya lang namin kayo tinitira kasi nasa taas kayo. Pakyo kayong lahat. Pakyo kayong lahat. Kung kayong mga congressman ang tingin nyo nasa taas kayo at kaming mga bumoto sa inyo na kung hindi dahil sa amin, wala kayo dyan sa mga posisyon nyo, pakyo kayong lahat. Tangina nyo. Putangina, baba ng tingin nyo sa amin. Kami nga naghalal sa inyo eh. Kami nga ang kami nga ang dahilan kung bakit nandyan kayo ngayon eh. Putangina kasi ba't ba kasi nagkaroon ng mga congressman? Para ba saan niyang hayop na yan? Putangina, mabibilang mo na lang sa kamay mo yung dyan eh. Yung matitino dyan sa Congress, bilang mo na lang sa kamay mo. Tapos ngayon, sasabihin ni Vilma Santos na inedit lang daw yung video. Yan ang hirap sa inyo eh. Wala kayong paninindigan sa lahat ng pangako nyo. Putay na, inano nyo kami. Lagi nyo kaming pinapaasa. Kaya ako, pag ako naging presidente ng Pilipinas, wow. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, yung Congress, tatanggalin ko yung hayop na yan eh. Wala namang silbi yan eh. Anong silbi ng Congress? Aber, tanong ko nga kayo. Diyan nagsisimula. Hanggat may Congress, diyan hindi mawawala ang nakawan sa lipunan. Lalo't bulok pa yung sistema ng leader. Diba? Na walang kinakatakutan. Hindi natatakot ang Congress ngayon dahil walang kwenta yung leader. Kaya itong mga to, grabe itong magmataas, grabe mangmata sa mga ordinaryong Pilipino dahil nga nasa kapangyarihan sila. Putay na, paano pag naging mga presidente pa yung mga yan? Maging mga senador. Di mas lalong grabe ang ugali ng mga yan. Grabe, no? Kaya doon sila tinitira kasi nasa taas sila at nasa baba kami. Tapos sasabihin, edited lang daw yun. Gago ang puta. Lakas ng tama mo, te.
O eto. Yusek Claire Castro magmumukhang umanong tanga. Ikinakalungkot kung sabihin ito na ito, ngunit magmumukha siyang tanga dahil si Sec Vince Dizon, ATBP or sa DPWH pati ang ilang mga kongreso ang magkukumpirma sa pagiging tunay ng mga file ng aking mga ina-upload. So ibig sabihin, kine-question ni Auntie Claire yung mga files na hawak ni Libiste. Puta, Auntie Claire, hindi trabaho ng palasyo yan. Gagawa ba? Hindi trabaho ng palasyo yan, huy. Ano kas? Tanga mana lang talaga to. Kung si Marcos Jr. pati yung sa SS ina-update. Ikaw naman lahat ng issue sa Pilipinas pinapakailaman mo. Alaklan bang to. Buwisit ang puta. Magmumukha ka palang tanga eh. Naku, magandang laban to. Magtatalak to si Auntie Claire. Hindi, Auntie Claire, ganito na lang. Labanan mo lang ng debate si Attorney Rowena Guanzon para mapatunayan mo sa amin na talagang tama ang mga sinasabi mo. Dali, balingkera versus sa matalinong biradora. Yan. 'Di ba? The attorney palingkera versus attorney baradora. Yan ha. Punta na, ewan ko na lang kung di ka mga mote kay Attorney Rowena Guanzon. Baka abutin ka ng siyam-siyam dun. Siyam-siyam na nga utak mo, siyam-siyam pa nga abutin mo dun. Wala pa nga, hindi mo pa nga nakikita. Tsaka hindi trabaho ng isang Yusik yan na magbigay ng opinion sa issue ng iba. Hindi trabaho niya yan. Anak ng timang ka. Sa bagay, wala kasing ito naman kasi si Marcos eh. Bigyan mo naman kasi ng trabaho si Auntie Claire. Kung saan tuloy pumapasok na issue. Wala siyang mai-report. Wala siyang mai-report kung ano yung nagawa ni Pangulong Marcos. Kung anong nagawa ni Marcos Jr. Kung anong mga natapos na. Wala siyang ma-report. Yan tuloy, nag-ano na lang siya, nangihimasok na lang siya sa issue na hindi niya naman dapat pangimasukan. Ulul. Ito pa oh. Retired B. General Rolando De Leon. BBM, hindi pa ba tinatablan ang mukha mo niyan? Ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Sakit, no? Alam mo, General, sir, hindi na yan. Hindi na tinatablan yan. Yung ikaw nga lang sabihan kang adik ng isang tao. Sinabihan kang adik ni Pangulong Duterte. So anong iisipin mong feedback sa'yo nun? Dapat patunayan mo yun, di ba? Dapat supalpalin mo yun, di ba? Hindi niya ginawa. Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya dahil totoo. Hindi siya nagpa-hair follicle test dahil alam niyang malalaman ng taong bayan yung pagiging adik niya. Doon pa lang hindi na siya nahiya. Eto pa isa. Sinabi ng mismong kapatid niya na adik siya. Pero hindi pa rin siya nahiya. Hindi niya pa nga nagawang magpa-hair follicle test kahit mga anak niya hindi niya makumbinse. Kahit asawa niya hindi niya makumbinse. Kapatid niya na mismo ang nagsabing adik silang magpamilya. Diba? Hindi siya tinablan ng hiya nun. Sa harap ng ilang libong tao sinabi yun. Hindi lang, ilang milyong Pilipino ang nakaalam nun. Diba? Live nang sinabi yun. Hindi siya nahiya. Sa halip, sinabi niya, hindi niya daw kapatid yung napanood niya sa TV. Diba? Excuse me. Kaya tapos ngayon, sasabihan mo na hindi ba tinatablan ng hiya etong si Marcos? Hindi na yan. Wala na nga wala na. Lusaw na ang otak nga ni Kakasyabo. Kaya wala na otak. Wala na hiya. Utang na Eto pa isa. Kung may respeto ka sa sarili mo,
Kung kailan haharap ka sa bata, tsaka ka babatak. Oh, yung video na sinabi niya, yung humarap siya sa mga bata na, "Hello boys and girls." 'Di ba? Gumaganon. So ibig sabihin, bumatak muna bago humarap sa mga bata. Doon nga hindi siya nahihiya, yung galong-ganon niya. Hindi, alam nyo hindi mannerism yun. Iyon ay side effect ng mga addict. Meron pa nga niyan yung gumaganon-ganon yung mata. Tapos yung maganon-ganon, no? Yan. Mga side effect ng mga addict. Ang dami ko na rin nakikita niyan. Kaya yung mga loyalistang tanga dyan, sasabihin nila side effect daw. Side effect, mannerism lang daw yun. Putang ina ng mannerism niya ng sagwa. Gaganon. Tapos gaganon bigla ng mata. Mannerism, putang ina. Kaya ako sir, itong sinasabi mo, hindi na yan tinatablan. Sobrang kapal na ng mukha niya ni Marcos. Tignan nyo. Tignan mo ang nangyayari. Kung ako, may hiya ako, aalis na ako sa pwesto. 3% minus pa. Ang inang yan. Diba? 3% na lang. May minus pa. So, ang ibig sabihin ng 3% na may minus pa, 0. Yan ang ibig sabihin yan, 0 na yan. Nahiya lang yung survey na yan, kaya nilagyan ng 3%. Pero sa madaling salita, yan ay 0. Butaw na yan. Itlog yan, itlog. Kaya hindi na yan tinatablan ng hiyayang kupal na yan. Ito rin isa, hindi na rin tinatablan ng hiya. Nasa na ang Vince Dizon ng September na tumawag kay Yusek Cabral para ipabigay sa akin ng mga files in the spirit of transparency. Putang ina, eto na. Nagkakabistuhan na talaga. So ibig sabihin, inutusan or sabihin na natin inutusan na ibigay kay Congressman Libiste ang files ni Vince Dizon. Pero si Vince Dizon hindi niya ibinigay kay Libiste. So ibig sabihin, kaya pala ganito na magsalita din si Vince Dizon, biglang nag-iba na rin ang ihip ng tumbong nito. So ibig sabihin, isa na rin pala talaga ito sa lihitimong puppet ni Marcos Jr. Okay, gets ko na ngayon. Maliwanag pa sa putang inang araw ni Marcos. Sorry, nagmumura na naman ako. Binabawasan ko na nga yan eh. Ayoko na nga talaga magmura sa totoo lang. Pero alam ko naman din na gustong-gusto nyo nang magmura kay Marcos na ako na lang ginagawa yung ginagawa yung pamamagitan para makapagmura sa kanya. Pero ayoko talaga magmura guys kaso nakakamura na Nakakamura na lalo na to Makita mo pa lang yung mukha, kamura-mura na Yung sabi nito, totoo ba? Sinabi to ni BP Sara? Taas ko nga. Wait lang Walang nakalagay Oy, sinabi ba talaga to ni BP Sara? Comment nyo nga dyan sa comment section. Babasahin natin mamaya. Chucky, mas kamukha raw ni Yusek Castro. Ay! Umami ng sari-sariang reaksyon online ang pahayag ni PCSO Yusek Attorney Claire Castro matapos niyang ihambing si BP Sara sa manikang si Chucky. Ngunit ayon sa mga komento, putang ina kayari ka dito. Sa social media, mas nakikita raw nila ang pagkahawig ni Castro kay Chucky. Putang ina Claire, antingin mo sa sarili mong ganda-ganda mo.
Gago, nakita na kita ng personal, tsurarat ka. Pasalamat ka, pumuti ka. Kung hindi ka pumuti, gago, mukha kang lalaki. Ni hindi nga ata ako titigasan sa'yo eh. Sorry sa words Paitimin nyo si Auntie Claire, tingnan nyo. Baka mas maganda pa si Nancy Binay dyan. Sorry. Racism ka dyan. Sorry. Hindi, totoo. Tapos Auntie Claire, may gana kang manglait kay BP. Si BP Sara pa. Putang ina, Pilipina, foreigner yung gago. Wala na to si Auntie Claire. May sapak na din to sa utak. Kaya talagang match siya na mapabilang sa mga puppet ni Marcos kasi pare-pareha silang lahat. So ibig sabihin, si Auntie Claire ang nagsabing mukhang Chucky daw si BP Sara. Kaso nag-backfire. Imbis na kay BP sumang-ayon ng netizen na sa sinabi niya, putang ina siya pa yung dinumog. Hindi, alam mo, Ate Claire, may isa ka pang kamuka. Yung mga killer sa wrong turn. Tayo na, mas maganda pa nga sa'yo yung Chucky na babae. May mas utak pa sa'yo yun. Tayo na to si Auntie Claire, lakas ng loob, Adik ka na rin ba? Wow. Ito pang isa. ito nung nakaraan biglang nagngangawa tong bayot na to. Sabi niya, sa Davao City ang tao ang lumalapit at pumipila sa mga politiko. Sa Pasig at Naga, ang politiko at gobyerno ang lumalapit at bumababa sa tao. See the difference. Ang lalim. Ang lalim ng analysis. Sobrang lalim, no? Yung tipong kailangan mong sa isang araw may banat ka kahit walang kwenta. Halatang halatang mga binabayaran eh. Ito yung sagot sa kanya ni Datu Bawan Tagienod. Ito basahin natin. Hoy, gunggong! Yan tuloy, nagunggong ka. Sa Davao, dalawa ang paraan. Maghatid ng truck na pamasko sa mga barangay, lalo na sa mga katutubo, at meron din pamasko sa Taal. Pero hindi ang pamasko ang mahalaga sa Davaoenyo, kundi ang i-greet ang pamilyang Duterte sa Pasko. Puta na, pahiya guys. Pahiya si Bading. Kawawa naman to si Juding, Ay, diba naghahamon to ng debate? Gusto mo dalawa na lang tayo? Gusto mo sabunutan din tayo? Nag-trending to dati. Siya ba yung nag-trending dati? Etong si tangina, sayang yung pangalan, Si Jesus Palsis. Shoutout po sa hindi, ito po tanong ko lang po doon sa magulang ni Jesus Palsis. Hindi po ba kayo nagsisisi na pinangalan nyo sa kanya? Dapat Jess na lang eh. Nagkakalat na po yung anak nyo. Bukod sa nagkakalat ng kabaklaan, nagkakalat din ng katangahan. See the difference. Ang inang yan. Ang lalim ng analysis niya. Sobrang lalim sobrang lalim ng analysis niya. Pinagtatawanan ka na lang ngayon. Putang na, attorney versus pangkaraniwang tao, basag. Yan ang mahirap sa mga tao nagtatali-talinuhan. Pag hindi nyo kayang arukin, pag wala kayong magandang analysis or sinasabing mga wala kayong magandang sasabihin,
Tikom nyo bibig nyo. O tignan nyo, ordinaryong Pilipino na lang mang babasag sa inyo. Partida attorney ka pa. Tanginang yan. Paano mga nakapasa ng bar exam to? Di nagtataka na ako. Ilan yan sila? Si Contis, si Conti, si Claire, siya. Meron pang isa eh. Meron pang isa eh na attorney eh. Si Chel Jokno attorney ba yun? Isa pa yun. Tapos, yun. Yung si Chel Jokno, diba? Paano mga nakapasa sa bar exam yan? Tsaka, hindi naman big deal. Ito para sa akin, hindi big deal sa taong bayan kung ang tao ba ang lalapit. Tao ba yung pipila or yung mga politiko yung lalapit sa mga kabahayan. Hindi naman big deal yun. Ang pinakamahalaga dyan, may ibinibigay. Yun yung pinakamahalaga doon. Hindi mahalaga yung pumila ba, pinapila ba, at maayos yung ibinibigay. Tanginang yung, pati ba naman yung sa mga regalo sa natrak-trak sa Davao, nasisilip nyo pa rin? Palibasa, hindi kayang gawin ni Marcos yan, no? See the different ang puta, tulonggis. Bakla na, boba pa. Ano ba yan? Nakakalungkot. So, dito na nga tayo sa isang picture na kumakalat ngayon sa social media. Ito sa kuha sa CCTV kay Yusek Cabral. Ito kasi, ito yung kanyang suot nung namatay siya. Tapos dito, iba pala yung kanyang suot. Parang tsinelas na sinuotan ng medyas. At ibang-iba rito. Ngayon nga, ayun nga yung sinasabi ng na parang hindi masyadong kapani-paniwala na talaga. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung diferensya niya, no? Mamaya papakita ko sa inyo. At ito nga yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Tingin ko makakaapekto ito sa mental wellness ng mga yusek at mga sekretary. Dahil yung kapartner ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. So, sa madaling salita, kaya mahal na mahal ko tong taon to. Lakas din ang galing ding mangupal no? Kupal ka, Bibi Sara? Ang galing din no? Di totoo to Kung tayo na, dalawa lang papatunguhan nila. Makulong sila or mahulog sa bangin. Ang lakas ni Bibi Sara, no? Biri mo, basic na salita pero maraming kahulugan. Kaya minsan hindi maarok minsan ng mga dilawan, mga pinklawan to Yung mga sinasabi ni BP Sara kasi tawag dito, masyadong malalim at hindi nila alam yung double meaning. Kaya kayo, yung mga yusek dyan, mga sekretary, dalawa lang patutunguhan nyo. Magpanggap na patay na. Magtago o makulong. Kaya dapat mag-ano kayo maghanda-handa kayo. At malawak-lawak naman ng binggit At may mga ibang lugar din dyan may mga matataas na bangin. Sa iba naman, wag naman sa binggit. Baka sabihin naman bakit doon na lang lagi? Hindi pa nga naaayos yung kay Cabral doon tapos susunod na naman agad kayo. So yun, dito tayo sa sinabi ni Aiko Melendez kay BP Sara Duterte. Ang kanyang katapangan bilang isang babae ay hindi matatawaran. Napakarami na po niyang pinagdaanan ngunit hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. True yan, totoo yan.
Kaya nga may tuturing na the one of strongest woman netong si Vice President Sara Duterte kasi biruin nyo ang dami talaga. Solid, grabe yung at nagtutulong-tulong ang lahat para lang mapabagsak siya. Pero ang kinaganda rito, matatag. Ito talaga ang may kita nyong leader na pwede talaga, nakarapat dapat na maging leader. Yung mga ganito, matatag, matapang, hindi pinapanghinaan ng loob, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bayan. Kaya Vice President Sara Duterte, sana sa darating na 2028 election, wag na sanang magbago ang isip mo pa. Dahil ikaw na talaga ang pinupusuan ng taong bayan na maging susunod na leader ng bansang Pilipinas at kailangan ka namin. Dahil napakalaking kawalan nung napalitan ng iyong ama sa panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas, napakalaking kawalan po sa bawat Pilipino. Kaya kailangan namin na maibalik yun. Yung katulad ng pamumuno ng tatay mo. Totoo itong sinasabi ni Aiko Melendez, biruin mo, ang dami, no? Simula umpisa hanggang matapos, hanggang sa, di ba? Confidential fund, tapos may mga bago na naman ngayon, may DPW links na naman project 2020. Kaya may mga ganyan na naman sila na pakulo ngayon kay Vice President Sara Duterte na sobrang nakakatawan na nga lang talaga na sabi ko po tayo na para lang gusto na naman nila ilihis yung gusto na naman ilihis nila yung issue kay Vice President Sara Duterte para doon na naman matuon ng atensyon ng mga Pilipino. At yun ang kinaganda sa mga kapwa natin Pilipino na hindi na sila basta-bastang naniniwala sa mga ka-fake news ng mga hindot. Sorry. Okay, ito yung video. Panoorin natin. Yung video ni Yusek Cabral kung saan ay the last piece of the puzzle. Oo, grabe to The last piece of the puzzle, Cabral's fake death. Nabisto na sino ang pinoprotektahan. Naku po, panoorin natin to. Ito na ang sa tingin ko Shoutout kay Jojo de Guzman magsosolve sa puzzle dito sa di umano ay pagkamatay or pagpapakamatay nitong si Cabral. Ito na yung the last piece of the story. Kasi kailangan bumalik nitong si mamang driver sa hotel para kunwari ay hanapin ang kanyang boss. Ang nakapagtataka, of course, pumunta ka sa hotel, hinahanap mo yung boss mo. Pero common sense, sabay kayong lumabas. Ngayon, ito, ayan, ano ang dapat niyang gawin? Hindi ho ba ay balikan yung CCTV? Well, of course, hindi naman ganun kadali balikan ng CCTV kasi kailangan pa may permission yan from the head. So, yeah, let's say merong reported na may nawawala, ganun. Hindi natin alam kung sino anong ginagawa dito or tumatawag ba o ano. Pero common sense naman, no? Pupunta ka sa reception, tatanungin mo yung kasama mo kung nasaan, sabay naman kayong lumabas. Ngayon, dito pa lang sa time ng reporting na ito, about 5 to 6 p.m. At may nag-report, tinatanong, ayan, tumawag pala siya, may call pala yan. Dito pa lang, upon reporting, di ba dapat alerted na yan? Alerted na ang vicinity na merong nawawala. Tapos, naka-ready na dapat yan na balikan nila yung... Tsaka dito, ang tanong pa dito, bakit sa hotel ka kagad pupunta? Diba? Alam ko kung bakit ginawa to, para magkaroon ng record. Setup na nga talaga to magkaroon ng record na hinahanap niya. Yung parang masabing hinahanap niya amo niya. Record ng CCTV. Although hindi naman dito rin check, no, kasi may kanya-kanyang room, may separate na room ang monitoring ng CCTV. Pero ito kasi, no, yung pagpunta kasi ng driver dyan,
kasama kasi yun sa story. Kasi kung hindi siya pupunta dyan, walang magkukumpleto ng kanilang istorya. Which is nakita naman Natumbok natin mo, nung Jojo de pinag-interview. Guzman. Nung in-interview, maalala ninyo yung in-interview siya. Kung saan nagduda tayo, tinanong natin, oh, bakit hindi nila ipakita yung hotel entry, yung booking sa hotel, yung pinag-check-inan? Oh, 'di ba? So, magtaka ka na meron na silang record ng hotel, yung entry ng hotel, yung pagpunta nila sa hotel, doon sa room, yung paglabas, at yung pagbalik. Kasi, alam nila, basically, natatanungin natin yon. Tinanong din natin na bakit hindi sila mag-interview doon sa mga nandoon, taga roon na malapit doon. Kaya lumabas ito. Ito, talagang Sinanay, sinadya no? nitong si mamang driver na tumambay banda dyan. Pero hindi naman siya nagpagasolina, di ba? Tumambay lang siya dyan para may masabing, oo, dumaan yan dito. Oo, nakita namin sila dyan. Tumambay yung dalawang yan dyan. Alam nyo, kahit yung sa dashcam, duda din ako dun eh. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.